Ang CPP, NPA, NDF ay sinasabing komunista. Ang tanong ko, bakit walang komunistang bansa? Okay? Bakit walang komunistang bansa? Ang sumusuporta sa kanila. Ang pinaglalaban sila. Ang pinaglalaban, ang mga bansang pinaglalaban, ang CPP, NPA, NDF, ng mga komunista, ay mga bansang nasa West. Na hindi communist countries. Okay? Ang command center ng CPP, NPA, NDF ay nasa Netherlands na isang member ng NATO. Ang NATO po ay tinatag ng mga Western countries para pigilan ang paglaganap ng communism o ang pag-spread ng communism from Soviet Union. So ngayon, bakit yung CPP-NPA na komunista ay nasa NATO country ang command center? Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite American colony traitor, ni si Sasrogando Sasot. Hello! Ayan, kamusta? Kamusta kayong lahat? Ayan, hinihintay ko lamang na mag-appear ang inyong mga messages dyan sa comment section at hindi pa lumalabas. Pero I hope that you're having a good night. Nakakaloka. Nakakaloka ang mga turn of events and barurot. Ayan. Ano ba? Hindi pa rin lumalabas yung mga comments ninyo. Kamusta? Ayan. Diyos mio. Eto na. Eto na ang eksenang malupit. Hi! Hello! Sasna, no? Girl from nowhere ba yan? Hello, Sharon from Bacoor. Hello. Hello sa inyong lahat na nasa, ayan. Sino pa ba? Sino pa ba yung nandyan? Hello sa mga nasa Israel. I hope that you are safe. Mahal ko rin kayo. Hello sa mga nasa Hong Kong. Hello sa mga, saan pa ba? Hello sa mga nasa Samal, Garden City of Samal. Ayan. Ako, may friend pa naman ako nakatira sa Samal. Hello. Hello sa iyo, Evangeline. Hi. Ayan, pag-uusapan na ngayon natin ang mainit na turn of events na nakakaloka. Diba? Siguro naman. Guten Tag, Ina, dyan sa Germany. I hope that you are fine at hindi pa I hope na ang inflation ay hindi pa buwis buhay ang level ng inflation at alam ko ang nangyayari ngayon dyan sa Europe. Hi, hello. Ayan. So, siguro naman alam niyo na yung turn of events, diba? Pero bago yan, hintayin lang po muna natin ang iba at nanggaling pa ito sa live ng iba nating mga colleagues, ating mga friendships. Hello sa mga nasa Iloilo. Lodi Gidna. Ano yung sabihin ng Lodi Gidna? So, hello sa mga nasa Den Haag. Huhat met yao. Mamani. Alles goed. Okay. Hi, Imelda. Oh, nandito ulit si Imelda. Taga-Netherlands din ito. Naka-contacts ka ba, Miss Sas? No po, hindi po ako naka-contacts. That's my real eye color. Hello sa'yo, Ginette Arevere. Ayan. Routen out Nederland, routen out Chinese. So, ayan na nga. Alam nyo naman ang usapin, no? Ay, hello sa mga nasa Bermuda. I think, well, I can't remember kung meron ako naging viewer from Bermuda, pero hello. Hello rin sa mga nasa Laguna. So, pag-usapan na natin ang turn of events. At kung anong aking palagay dito. Hello sa mga nasa Davao City. Hi, Nonoy. Of course. Duterte forever. Duterte forever.
Alam niyo namang mahal natin si Duterte. Hello sa mga nasa Malaysia at Isabela at nasa Davao City. Okay. So, pag-uusapan na po natin ngayon ang napakainit na issue. At ito po ay ang lumabas na joint statement ng Government of the Philippines at ng Communist Party of the Philippines. Hindi ko sila tinatawag na communist. Tawag po sa kanila ay Communist Party of the Philippines, NPA. Okay, tungkol sa pag-a-agree daw nila ng magkaroon ng peace negotiations. Diyos mio Santissima Trinidad. Ipapaliwanag ko kung ano sa tingin ko ang nag-udyok na bakit iba na naman yung ihip ng hangin at polisiya ni Junior. Okay, hello sa mga nasa Hong Kong. Hello. Okay. So, papaliwanag ko ang pulot dulo ng mga nangyayaring ito, 'di ba? Sabi ni Ray Savario, peace negotiation uli. Okay. Well, of course, 'di ba? Kung ang isang bagay ay hindi natin maintindihan, dapat nating itong bigyan ng mas malalim na pangunawa, 'di ba? So ngayon, ang eksena natin ay ganito. Okay. Ito ipapakita ko lang sa inyo, ha. So, nag-post ako. Ayan yung statement ni Romeo Browner Jr. March 2023 yan. Sabi niya, our president has ordered an end to the CPP-NPA. Finish them off now. So, yan ang sinabi ni Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr. This was, March 2023. March 2023 niya ito sinabi. Oh, so ilang buwan lang yan from now, no? March, April, May, June, July, August, September, October, November. 8 months ago, yun ang order. Okay? 8 months ago, ang order ng presidente, according to Army Chief Lieutenant General Romeo Browner, is finish them off now, ang CPP-NPA. Uulitin ko, ha, ang order daw ng presidente, sabi ni Army Chief Lieutenant General Romeo Browner noong March 2023 ay finish them off now ang CPP-NPA. Okay. Hello sa mga nasa Macau. Okay. So ngayon, November, biglang nagkaroon ng amnesty, nagkaroon ng ito ngayon, resumption of peace talks. Tapos si Anton Lagdameo pa yung nakabalandra doon. Guys, ipaliwanag nyo nga sa amin. Guys. Bakit nung March 2023, ang order ng presidente, according to Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr., is finish them off now. Ibig sabihin, tapusin na ang CPP-NPA. Yaan ang instructions ng presidente. Malinaw yung sinabi ni Army Chief Lieutenant General Romeo Browner na our president has ordered an end to the CPP-NPA, finish them off now. So, ibig sabihin, tapusin na, ubusin na, no? Solve, eliminate, di ba? Eliminate. Ngayon, bakit ang ang order is amnesty and peace talks? Akala ko ba finish them off now? Hindi naman siguro nagsisinungaling si Romeo Browner noong March 2023 na ang order ng presidente noong March 2023 ay an end to CPP-NPA, finish them off now.
Tapos ngayon, iba na naman. Ano ba talaga? Sabi ni Mark, nandito si Mark. Sabi ni Mark, nakamonitor ako for China. Actually, Mark, ako ang iyong ako nagmo-monitor sa'yo. Alam ko mang katarantaduhan mo. Anyway, so, iba na naman yung order. Ipaliwanag nyo nga. So ngayon, syempre, kailangan tayong mag-isip, no? Kailangan natin mag-isip. Remember, nung 2022 elections, galit na galit ang mga supporters ni BBM kay Lenny. Kasi, itong si Lenny is nakikipag alliance sa CPP-NPA. Di ba yun nandun yung Makabayan Black sa kanya, tapos si Joe Masison, parang si Lenny pa yung in-endorse, etc. Now, eto ngayon, March 2023, ay Mark, naka-payroll ka raw sa China. Oh, no comment, chat. No comment. Anyway, so si Lieutenant General Romeo Browner Jr., sabi niya noong March 2023, our president has ordered an end to the CPP-NPA. Tandaan niyo yan, ha? Finish them off now, March 2023. Tapos ngayon, itong si Anton Lagdameo at si Luis Alandoni, nasa Norway, mag-resume daw ng peace talks. Diba? Tapos, so anong nangyari between March 2023 and between March 2023 and November 2023. Ano yung nangyari? 'Di ba? Between March 2023 and November 2023. In between that. Kaya nagkaroon na naman ng pagbabagong isipan ni BBM. Napakabilis naman na magbago ng mga isip-isip. Noong March 2023, ang order, pulbusin na ang CPP-NPA. Tapos, November 2023, ang policy is peace talks, peace negotiation. Within 8 months, nagbago. Okay. So, ano nangyari in between? March 2023 and November 2023. Of course, alam nyo nang nangyayari in between, di ba? Ang nangyayari is nagkakaroon na ng falling out ang unit team. Huwag na tayo magbulahan, nagko-falling out na yung unit team, no? Nakikita na natin na si Romualdez ay nakikipag-eme route sa Makabayan Block. Tapos sabi ni Franz Castro, wala silang alliance. Pero hindi naman nila ka maloloko, no? I lived in the Netherlands for 12 years. Marami dong mga ex-CPP-NPA. Tapos, syempre, nakakakwentuhan mo sila kung ano yung mga modus operandi ng mga CPP-NPA. Ang tawag dyan is tactical alliance. Okay? Tactical alliance yung ginagawa nila. Syempre, galit sila kay Digong kasi pinulbos sila ni Digong eh. Okay? Pinulbos sila ni Digong. Talagang patapos na sila. Ang daming, can you imagine, napatay si Ka Oris. Nawala yung mag-asawang Tiamson. Mga high-ranking to eh. Si Oris, si Tiamson, yung mag-asawang Tiamson. Meron pa, marami pang napatumba, no? Na mga insurgents. Ngayon, paubos na actually eh. Papilayan na. Tapos syempre, galit din sila kay Inday Sara. Kasi itong si Inday Sara, siya yung Inday Sara, nung mayor siya, is yung Pakibato sa Davao City, na NPA, sa Davao City, sa Davao, yung Pakibato District. Infested yan ng NPA eh, mula barangay. Basta infested siya ng NPA, para na siya talagang community ng NPA. Ngayon, it was Inday Sara who actually resolved the insurgency situation sa Pakibato District. At grabe yung utos ni Inday Sara noon, no? Talagang pulbusin, as in nawala ang NPA sa Pakibato District. Yung mga taga Davao City alam to eh.
Ngayon, bakit nag-iba yung policy? At sunod-sunod, di ba, napalaya si De Lima. Si Maria Ressa napalaya rin, nawala ng sala. Lahat ito nangyari this year, ha? Nangyari ito this year. Si Maria Ressa na-acquit. Si Laila De Lima freed on bail. Tapos ngayon, may amnesty. Hindi nga natin maintindihan kung itong amnesty na ito, blanket amnesty ba ito or whatever. Tapos, merong peace talks again. Ay, nandito si Pedro. Si Hello, si Peter. Hi, Peter. Pag-usapan natin to Peter, nakakaloka tong turn of events. Okay. So, ngayon, makikipag-peace talks daw sila. Si Anton Lagdameo pa yung pinadala na emissary ni Bongbong, okay, sa Norway. Ngayon, ang sabi dun sa letter, nakakatawa nga eh. Ito yung sabi sa letter. Ang sabi is, nag-agree daw sila ng peace negotiations at para daw maayos ang deep roots daw ng armed struggle. Yun daw, no? Peace negotiation para ma-resolve ang deep roots ng armed struggle. Okay. Guys, yung statement na yan, paulit-ulit na yan. Tuwing may peace talks ang gobyerno sa kanila, lumalabas yung deep roots of armed struggle pag-uusapan. Lahat ng presidente ginawa yan. Yung mga deep roots, yung usapin ng addressing the deep roots of the armed struggle. Ngayon, wala naman nangyayari. Okay. Ngayon si Digong, merong gamble si Digong nung nanalo siya ng presidente. Kasi si Digong, you know what? Si Digong kasi, meron talaga yung history ng magkaroon ng modus vivendi with the rebels in Davao City. Kaya nga niya naayos in Davao City, no? He was able to do he was able to balance the different things in Davao City, kaya nagkaroon ng peace and order. Ngayon, nung nanalo si Digong, 'di ba? Napaka-generous nga ni Digong sa CPP-NPA. Sabi niya, mag-recommend kayo ng mga tao. Binigyan ni Duterte, ni Digong, the father, ang CPP-NPA ng cabinet portfolio. Ano yung mga yan? DSWD, si Tagiwalo. Si Mariano, Department of Agrarian Reform. Diba? Sino pa ba? They also recommended si Liza Masa sa National Poverty Commission. Ang dami nila, actually. May cabinet positions na, may USEC positions pa, undersecretary, as assistant secretary. And si Digong nun, meron siyang, isa lang ang kanyang demand. Lay down your arms. Kasi parte na kayo ng government eh. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo? Parte na sila ng government nung panahon ni Digong. Itong mga members ng CPP, okay? It was Joma Sison ang nagbigay ng recommendations kay Duterte. So it was a very, very generous offer. Very, very generous offer. Ang gusto lang ni Digong is surrender na. Kasi hindi niyo na kailangan ng armed struggle. Kasi nga, parte na kayo ng gobyerno. Diba? So what happened? What happened? They didn't lay down their arms. Inambush pa yung PSG ni Digong. Diba? Na-ambush pa yung PSG ni Digong. I was actually, yung isa nilang peace talks noon, I think it was in 2016 or 2017. Nasa Netherlands pa ako noon. I was invited by Duresa and Belio to attend yung peace talks nila na malapit sa The Hague. Ano bang pangalan ng city noon? And nag-uumpisa
I forgot the exact name ng city sa Netherlands. So, I was there, no? And, tinanong ko, I believe, assistant siya ni Bello or ni, assistant ni Bello or ni Dureza. Okay. So, I asked him, sabi ko, sigurado ba kayo dito sa pistoks na to? Okay? Anong mangyayari kung hindi sila, sabi sa akin ng assistant, I could still remember it. Okay? This was way back in 2016 or 2017. Sabi niya, well, ang conditions is to lay down their arms. Okay? And then we will continue the, kung ano man. Yun ang demand ng government, lay down your arms. Now, sabi niya sa akin, kung hindi nila sundin yan, ang utos daw ni Duterte noon, ang utos ni Duterte is to declare them a terrorist organization and then pag-aarestuhin niya mga yan and then all out war. So, Duterte, so imagine ang binigay ni Duterte ha. Duterte already gave them cabinet positions. And then, nandun na sila, part na sila ng government. Gusto lang ni Duterte, lay down your arms, tigilan nyo na yan, no? Tigilan nyo na yan, nandito na kayo, part na kayo ng government, and then just help the government by serving in the executive. It didn't happen. Okay? So ngayon, true enough, doon sa sinabi nung kausap ko noon sa Netherlands, ganoon nga yung ginawa ni Digong, ayaw nyo, therefore, I will fight you. So, bakbakan na, no? Nabuing NTF-L ka, at nakita naman natin yung ginawa ni Digong. It was a full-on, whole of nation, whole of government, whole of nation approach. Emerald. And then malapit nang, actually, pilay na sila. Pilay na ang CPP-MPA. Kaya nga, bakit ka ngayon makikipag-negotiate uli? Pilay na sila, you are militarily winning. Military victory of the government na eh. The only thing that the insurgents would have to do is to surrender. Okay? Pero ngayon, nag-enter ka ng peace talks. For what? Historically, it has been shown na yung CPP-MPA, they are only using the peace talks in order to consolidate their forces. Alam yan ng military. Alam nga yun ni Parlade eh. Diba? Sabi ni Peter, they won't accept cabinet positions lang. They want to lord over the nation, mga animalyang mga yan. So, yun na nga. So ngayon, ganun ang nangyari, diba? They have to surrender. Kaya nga yung utos ng presidente ni Marcos Jr., noong March 2023, na sinabi ni Browner, March 2023, sabi ni Browner, ang utos daw sa kanya ni Marcos Jr. ng presidente is to end the CPP-NPA. Finish them off now. So, ibig sabihin, finish them off now. Tapusin na. March 2023. Tapos ngayon, makikipag-peace talks ka, tapos yung pag-uusapan ninyo is how to address the deep roots of the armed struggle. Ha? Alam to ni Bongbong, no? Alam to ni Bongbong na yung demand ng CPP, it cannot be addressed through a peace negotiations. Kasi, yung mga kagustuhan ng CPP-NPA, kailangan yan ng law, ng batas. Okay? Kailangan niya ng batas. Ipapasaya ng batas. Okay? Ang dami nilang gusto. Tapos, ikalawa is itong malaking kagaguhan. Okay? Why? Kasi, this is the reason, guys. Okay? This is the number one reason why the CPP-NPA never succeeded. Kasi nga, nakikipag-collaborate sila sa kalaban nila. Okay? Sino ba kalaban nila? Kalaban nila ay mga oligarko or mga landlord, oligarchs, yung mga yan. Okay?
Kaya sila hindi manalo-nalo because yan ang kanilang strategy. It never happened here in China, you know, when the communist revolution took over. Sabi nila, we will it is a real communist revolution, you know, it's real socialist revolution. Kaya nga may dati nung unang isa sa dating punta ko dito sa China, this year, earlier this year, may kasama kaming na si PPNPA. So I was like asking him, kasi nandun kami sa museum ni Mao. Sabi ko sa kanya, why do you think si Joma Sison ay hindi nagawa ang nagawa ni Mao? Alam mo ang sabi niya, dati itong member ng CPP-NPA. Ano naman yan, fraud naman daw yan si Joma Sison. Okay? Joma Sison only thinks about himself. Wala talaga, sabi niya, hindi, malayo siya kay Mao, sabi nung ex-CPP-NPA. Saka sabi niya, paano naman magtatagumpay? Can you imagine, nakikipag-collaborate ka sa mga oligarko, nakikipag-collaborate ka sa mga landlord, tapos sasabihin mo, ikaw ay pro-manggagawa. So talagang, from the outset, hindi talaga sila paniniwalaan ng tao kasi nga hindi tunay yung pinaglalaban nila. Okay? Hindi tunay kasi nga nakikita mo on how they do and work things out. Kaya hindi nga talaga sila pinaniniwalaan ng mga tao, ng maraming tao. It is unlike, like for example here in China, talagang sumanib at naniwala yung mga tao nun kay Mao. Kaya nga natalo sila Chiang Kai-shek. Can you imagine yung ano ni Mao, yung ano nila doon nila Mao, napakaliit. Mas maliit yun kaysa kay Chiang Kai-shek. Tapos si Chiang Kai-shek pa, sinusuportan pa siya ng US, binibigyan pa siya ng armas. As in, US and Chiang Kai-shek is talagang sila yung lumalaban nung kay Mao. Pero bakit nanalo si Mao? Because nga, totoo yung pinaglalaban ni Mao. Kaya yung mga tao naniwala kay Mao noon. At kaya nanalo, no? Kasi napakaliit ng Communist Party of China noon. Can you imagine, ang kalaban mo si Chiang Kai-shek, the government, and the United States combined na pinagtutulungan ka. Anyway, so now, makikipag-peace talk sila. Of course, no, this is not going to go anywhere. Kasi alam naman ng PPNPA, NDF na hindi kakayanin. 'Di ba? So ginagawa nila ito, okay, in order to consolidate their force. Pero hindi nga natin alam, no, bakit saan kumukuha pa ng armas ang CPP-NPA, NDF, 'di ba? Saka ang malaking katanungan yan, bakit yung command center ng CPP, NPA, NDF ay nasa NATO country. Nakabase sa Netherlands, sa NATO country, di ba? Anyway, at bakit walang communist countries sa buong mundo ang inilalaban pa na sinusuportahan yung CPP, NPA, NDF. Think about it. Bakit hindi yung mga communist countries sa mundo ang nakikipaglaban for the Communist Party of the Philippines? Tanungin niyo yung mga sarili niyo. Bakit yung mga Western countries nagalit kuno sa komunista sa China, bakit sila yung nakikipaglaban for the Communist Party of the Philippines? Okay. Uulitin ko yung tanong, mga kababayan. Bakit hindi yung mga komunistang bansa ang nakikipaglaban, ang nagbibigay ng suporta sa Communist Party of the Philippines, NPA? Ba't hindi sila? Bakit ang nagbibigay sa kanila ng suporta ay mga Western countries? Bakit ang command center ng CPP, NPA, NDF ay nasa Netherlands na member ng NATO? Sige nga.
Tanong ni Nor, bakit nga ba, Sas? Ewan ko, tanongin ninyo ang inyong mga sarili. Diba? Parang ako, diba? Parang ako, guys. Nung nasa Netherlands ako, nagtatanong-tanong ako. Sabi ko, bakit nandito kayo? Sabi ko, akala ko ba ayaw nyo ng kapitalismo? Pinisip ko, bakit nandito kayo sa Netherlands? Sa Netherlands nagsimula ang modern capitalism. Nagigets yun na. Ulitin ko mga katanungan, ha? Sana nandito si General Parlade, no? General Parlade, kung nanonood ka man. Gusto kong tanungin sa'yo, General Parlade. Bakit walang communist country ang nakikipaglaban for the Communist Party of the Philippines? Bakit ang mga masugid na supporter ng Communist Party of the Philippines ay mga Western countries? Bakit yung mga Western countries? Bakit ang command center ng CPP-NPA ay nasa Netherlands? Bakit ang CPP-NPA na declared as terrorist ng EU, ang command center ay nasa EU? Diba? Tanungin niyo yung mga sarili ninyo, mga kasama, bakit ang command center ng Communist Party of the Philippines ay wala sa communist country? Diba? Ulitin ko, mga friends. Ulitin ko, ha? Ito naman si Aja. Ulitin ko ang tanong ko, bakit ang command center ng Communist Party of the Philippines ay wala sa communist country? Kundi nasa isang bansa sa Europe na member ng NATO. Sige nga. Sabi ni Adjong, mind conditioning to hate yung rivals ni Uncle, symbolism pa nga lang sa Skite and Sickle. Di ba? Oo nga, sabi ni Anita, oo nga, at si Joma Season doon din tumira. Dapat pala manood mga nasa gobyerno. Sige nga, di ba? Ako tumira ako ng Netherlands, no? For 12 years. Isa yan sa malaking katanungan ko. Sabi ko, bakit nandito tong mga to? Diba? At karamihan pa dyan, mga socialite. Siyempre sa Pilipinas, alam niya, diba, yung mga Pilipino nasa ibang bansa, diba? Yung mga Pilipino na socialite, diba? Diba, yung mga sa pag-Pilipino community sa ibang bansa, may mga leveling. Ito na yung mga socialite. Ngayon, syempre, ang mga malalaking socialite sa Filipino community, mga asawa ng mga ng mga leader ng CPP, NPA, NDF. That is the truth. Wag niyo akong eemihin. Tapos tinatanong ko sa sarili ko, wait, bakit ang command center ng CPP, NPA, NDF ay wala sa communist country? Guys, tanungin nyo ang mga sarili ninyo. Bakit ang command center ng CPP, NPA, NDF ay wala sa isang bansang communist, kundi nasa bansang member ng NATO? Can you imagine, ha? CPP, NPA, NDF ay terrorist organization sa EU. EU law. Okay? Designated terrorist sila. Pero ang command center nila nasa EU. Sige nga. It just be you, Lord.
Tapos, walang komunistang bansa na ipinaglalaban ang CPP-NPA. Ang mga bansang pinaglalaban sila is mga bansang NATO. Diba? So, kaya nga this is a communist party of the Philippines, no? Kasi, bakit walang communist country who are supporting you? Bakit ang mga bansang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, mga bansang NATO? Ang NATO, it was actually established to fight communism, to fight the spread of communism. Ano? Diba? Hindi ba aren't you asking these questions? Diba? Sabi ni Araceli, maraming hindi nakakaintindi. Could you please explain, please? Diyos ko naman, Araceli, kung hindi mo pa naiintindihan, uulitin ko ang tanong. Ang CPP, NPA, NDF ay sinasabing komunista. Ang tanong ko, bakit walang komunistang bansa? Okay? Bakit walang komunistang bansa ang sumusuporta sa kanila? Ang pinaglalaban sila. Ang pinaglalaban, ang mga bansang pinaglalaban ang CPP, NPA, NDF ng mga komunista ay mga bansang nasa West. Na hindi communist countries. Okay, ang command center ng CPP, NPA, NDF ay nasa Netherlands na isang member ng NATO. Ang NATO po ay tinatag ng mga Western countries para pigilan ang paglaganap ng communism o ang pag-spread ng communism from Soviet Union. So ngayon, bakit yung CPP, NPA na komunista ay nasa NATO country ang command center? Oh. Okay. So, just keep on asking yourself that question. Okay? Just keep on asking yourself that question, ha? Okay. So ngayon, may peace talks, 'di ba? Peace talks. Walang mangyayari dyan sa peace talks na yan. Si Anton Lagdameo. Si Anton Lagdameo yung pinadala doon mag-peace talk sa NDF. Alam nyo ba, di ba yung mga Lagdameo may banana plantation yan? Ay, mga taga Davao dito, banana plantation ba yung kina Anton Lagdameo? Tanong ni Araceli, so are you saying the West Philippines does not want communism in the Philippines to stop? It's not communism, Araceli. It's not communism. It is a bandit mercenary group. Ano ba? Iumpog mo yung sarili mo sa utak mo. They are not communists in the proper sense of the word. There are communist parties in Europe. They are not the majority. There are communist parties. China is led by the Communist Party of China. Yung Communist Party sa Pilipinas, it is a bandit mercenary group. Okay, Tadeko. They are a bandit mercenary group. Okay. Mag-aral kasi kayo ng history, no? Commissionist. Okay? The CPP-NPA ay commissionist. Commissionist party. Kasi nga, paano mo may explain
paano mo ma-explain? Sabi ni Maricon, may malaking pera ata dyan. Yes! Malaki ang pera ng CPP, NPA, NBF. Umaabot po ng bilyon. Alam niyo pa kung gaano kalaki ang revolutionary tax na nasisingil nila? Okay? Tapos magtataka ka, bakit hindi lahat ng negosyo, okay? Hindi lahat ng negosyo ay sinusunog nila ang nanununog sila ng cell site, nanununog sila ng ganito, ng ganyan. Kasi, ang patakaran dyan, okay, makinig kayo ha, ito lang sabihin ko, I lived in the Netherlands for 12 years na kung nasaan ang command center ng CPP, NPA, NBF. Ang Filipino community doon, nakakasalamuhan nila ang mga members at ex-members ng CPP, NPA. Ganito ang patakaran yan. Yung NPA, okay, halimbawa, Company A, Company B, magkakumpetensya. Okay? Company A, Company B, magkakumpetensya. Etong NPA, pupunta yan sa pareho. Alam nyo na kung ano mangyayari. Okay? Siyempre, ang eksena is, revolutionary tax, eme-eme. Pero siyempre, dahil nga magkakumpetensya to, pwedeng, doblehin mo. Pwedeng doblehin mo yung ibibigay mo sa akin. Okay? At guguluhin ko yung negosyo niya. Nagigets nyo na. Nagigets nyo na. Okay? So, the NPA is they have no ideals. Okay? These are, siguro nung umpisa, no? Nung mga 30, 40 years ago. Okay? Sabi ni Isabella, yes, ultimo company service sinusunog, binobombahan dahil sa ginagawa nila, nawawala ng work ang mga tao. Yes, Isabel. Pero napansin mo ba, Isabel, na yung kakompetensya na nagbigay din siguro ng revolutionary tax ay hindi ginagalaw. Nagagets yun na. Ha? Siyempre yung the revolutionary tax is actually protection. Okay? They are acting like a mafia. Okay? Yung Communist Party of the Philippines, walang ideals yan. You know, tigilan ako, no? Kita mo napansin ni Isabel. They're like a mafia. They operate like the mafia. Kung gusto mo dyan, okay, magbigay ka. Okay? Ngayon, kung may kakompetensya ka, syempre sisingilin din yung kakompetensya mo, no? Pero, syempre, ikaw, diba, pwede kang sabihin mo na lang na magbibigay ako ng mas malaki, dodoblihin ko to, pero patumbahin mo na lang yung kalaban ko, guluhin mo yung negosyo niya. Okay? Nagigets ninyo of how the banditry works. Nagigets ninyo ba? Diba, naniningil niya ng revolutionary tax. Even during elections. Okay? Even during elections, maghihingi yan. Okay? Kasi may mga ano pa rin sila mga, I don't know kung marami pa rin silang areas under their control. Pero before, marami yung areas under their control. Every elections, yung mga politiko, magbibigay yan sa CPP-NPA para payagan silang magkampanya ng walang gulo. Of course, ikaw naman magbibigay ka, diba? Pero syempre, may condition yon. Syempre, dapat yung kalaban mo, hindi dapat pwedeng mangampanya dyan. Nagigets niyo yung workings. Okay? Ganyan ang modus operandi. Okay? Ngayon, kaya tanungin niyo ang mga sarili niyo, bakit ang Communist Party of China, ang Communist Party of the Philippines, ay hindi ito sinusuportahan, naglalabas ng message of solidarity ang kahit anumang komunistang bansa. It is the same reason kung bakit si Osama Bin Laden
ay hindi sinusuportahan ng kahit anong Arab countries. Anyway, so there are bandits, no? It's not communists. They're just bandits, plain and simple. They're just gonna say that they're communists, eme. But there are bandits. Yes, Cuba is still a communist country, no? It's socialist country. Wala, di ba? Nakikita mo ba? Who is demanding? Tanong nyo nga, isaksak nyo nga sa mga utak ninyo. Anong bansa ang nagde-demand na i-abolish ang NTF-ELCAC? Mga communist countries ba? Tanungin nyo to. Mga communist countries ba ang nagde-demand na i-abolish ang NTF-ELCAC? Sino ang nagdi-demand na i-abolish ang NTF-ELCAC? Alam nyo na. Hindi nyo ba naisip? Hindi nyo ba naintindihan nyo? Hindi nyo ba tinatanong ang sarili nyo? Sandali. Sabi nyo communist kayo. Pero bakit walang communist na bansa ang ipinaglalaban kayo? Oh, di ba? EU ang nagre-request i-abolish ang NTF-ELCAC. Ang EU ba communist? Hindi siya communist. Di ba? Hindi siya communist, you know? EU is not a communist. Ang most members ng NATO, which is an anti-communist. Nakikita niyo na kung gaano tayo, kung gaano fucked up ang situation. Ang mga NATO countries, ang nagre-request na i-abolish ang NTF-ELCAC. Ang NATO, tinatag ito nung Cold War para pigilan ang paglaganap ng communism from the Soviet Union. Tapos sila yung nag-request na i-abolish yung NTF-ELCAC. What? Diba? Bakit nga? Bakit hindi sa communist country? Kita mo, ang galing na Arlene. Bakit hindi nagstay sa communist country si Joma? Oh. Diba? Eh, mas malapit yung China kaysa sa Netherlands. Sabi ni Maricon, ayaw nila masupil ang communism. Mali yung question! Mali, Maricon! Get out of communism! Because the CPP-NPA is not about communism, it is a bandit mercenary group. It is a bandit mercenary group. Umalis na kayo sa propaganda na this is about communism or whatever. It's not. It's a bandit mercenary group. Diba? Sabi ni Queenie, banditry eh. Okay? So, this is like, wala na nga silang pinaglalaban. Because nga, alam nyo, yung mga communist, meron yung solidarity all over the world. You know, kaya nga international yung kanta nila eh. Meron yung solidarity. Okay? Yung CPP-NPA, sinong komunistang bansa ang ipinaglalaban ng CPP-NPA? Magbigay nga kayo, 'di ba? Magbigay nga kayo ng kahit isang komunistang bansa na ipinaglalaban or nananawagan na i-abolish ang NTF-ELCAC sa Pilipinas. Magbigay kayo ng kahit isang communist country. Wala. Tanong nyo bakit?
Bakit walang communist country ang dinidemand sa Pilipinas na i-abolish ang NTF-ELCAC? Oh. Bakit mga NATO countries, okay? Bakit mga bansang members ng NATO, na ang NATO ay tinatag para pigilan ang paglaganap ng komunismo mula sa Soviet Union, ang nag-request na i-abolish ang NTF-ELCAC? Hay, nako. Sabi ni Chris Del Monte, is this another CIA covert ops, Miss Sasogando Sasot? Pag-aralan niyo yung mga mujahideen. Okay? Yung mga mujahideen, di ba, dati may pinaglalaban talaga yan. O yung mga karamihan ng mga dati nag-umpisa ng, kasi ganito yan, guys. Okay? If your armed rebellion has not succeeded, magkakaroon yan ng evolution. Either you surrender your arms, kasi that's the most rational thing, no? You surrender, you run for you just participate in electoral politics, okay? That's yung very rational ending. Eto kasi wala na, girl. Kasi nga marami silang kinikita sa revolutionary tax. Ano ba? They are a bandit group, mercenary bandit group. Wala na yung communist na yan. Kaya nga wala. Kita mo, Peter. Sagutin mo ako, Peter. Name a communist country na nananawagan na i-abolish ang NTF-ELCAC. Diba? Tapos pag-aralan nyo rin yung dito na, pag-aralan nyo rin yung nangyari dito sa China. Yang sa Xinjiang. Okay? Yang sa Xinjiang, yung inaano-ano nila dyan sa Xinjiang. Ang nilalabanan dyan ng China, okay? That's why may parallelism. Ang nilalabanan dyan ng China sa Xinjiang is yung extremist group. Okay, I forgot the name. Na actually was acknowledged as a terrorist organization. Okay? So, now, kinig kayo. Noong una, early 2000s, recognize yan ng US na terrorist organization yan. Okay? Yung nilalabanan ng China dyan sa Xinjiang. And then all of a sudden, after a decade, or whatever, mali na yung China. Pinapalabas na nila, mali yung China. Tapos parang na-lift pa ata na hindi na terrorist organization yung nilalabanan ng China. Nagigets nyo ba? Kung ano yung nangyayari? Diyos mio. Sino raw si Julieta de Lima? Si Julieta de Lima po ay tita ni Laila, I believe. Tita ni Laila de Lima, si Julieta de Lima. So, sabi ni Nad, Vietnam, tahimik lang. Exactly. Peter, name a communist country na nananawagan na i-abolish ang NTF-ELCAC. 0. Name the countries na nananawagan na i-abolish ang NTF-ELCAC. Diba? No, si Juliet de Lima ay tita ni Laila. So, yan. No, John Uyghur is the name of the ethnic group. Ang hindi ko sinasabi na yung ethnic group, ang terrorist organization. Meron dong radical group, extremist group who are using terrorist tactics. So, diba? So ayun lang. Kaya itong peace talks na to, Diyos mio. Asawa ni Joma Season, si Juliet de Lima. Si Juliet de Lima ay tita ni Laila. So, yun.
So, commissionist yan. Diba? Yang ETIM, yeah. ETIM, E-T-I-M. Diba? So, kita mo, ha? So, dito, March 2023 to, ha? Si Browner. Ito raw ang utos ng presidente. Our president has ordered an end to the CPP-NPA. Finish them off now. Romeo Browner Jr., Army Lieutenant Chief General, instructs new Infantry Division Commander. Pero ngayon, iba na ang order. Diba? So, wala na, panalo na eh. Panalo na yung army. Ang hindi dapat peace talks ang pag-uusapan. Dapat ang pag-uusapan is surrender, laying down your arms. That's the only talks that the government should be having with the CPP-NPA. Tapos na. So, sabi ni Mavic, akala ko sas kapatid ni Laila. No, ano ba? Matagal na tong isyong to. Tita niya si Juliet De Lima. So, ayun lang. So, ako kasi, yung ginawa kasi ni Digong, yun na kasi yung final straw na, ano pa bang gusto ninyo? Binigyan na kayo ng cabinet portfolios, you would be leading. You know, you will be part of the executive department. Tapos, ang hinihiling lang, lay down your arms kasi wala na nga reason. Pero, tuloy pa rin sila. So, tapos ngayon peace talks, tapos si Anton Lagdameo ng Tadeco, Diyos ko miyo, yung Tadeco, isa yan sa mga ayaw ng CPP-NPA. Tapos si Lagdameo yung pinag-negotiate doon. Kaya nga, alam mo ginagawa ni BBM? Ginagawa niya is nagpapabango siya sa international, sa western countries. Papabango siya. This is very showbiz government, no? For press release, para pakita na hindi na siya katulad ng tatay niya, or para magkaroon ng, para maging fresh yung Marcos name sa ibang bansa. Kita mo sa ibang bansa, hindi na pinag-uusapan yung yung ill-gotten wealth, yung diktador, son of the dictator, or whatever. Diba? This is all pagpapabango sa Western countries. Itong ginagawa niya, wala namang itong policy value Diba? Sabi ni Remer, paano ito hindi magiging mitsan ng kudeta? Hindi po magtatagumpay ang isang kudeta sa Pilipinas dahil the United States will not allow it. As simple as that. Kaya it will be a waste of time. Makukulong ka pa. So, nagpapakit nga ito, di ba? Can you imagine, March 2023, ang order mo sa army mo is tapusin na ang CPP-NPA. Finish them off now. Tapos ngayon may ganito ka move. Ano yun? Dapat ang tanging move is surrender. Yung katulad ng ginagawa ng NTF-ELCAC, yung mga gusto magbalik loob, surrender. Hindi mo kailangan ng peace talks kasi wala na ano nga yung i-negotiate mo sa kanilang peace? Una-una, ang tangi nga lamang na dapat pag-usapan with them is to surrender, lay down your arms, tapos. Diba? So, yun nga. Sabog na pulisiya ito. So, do you have any questions? Dahil kung wala na is,
Sabi ni Lenjo, end of the Duterte na ba? Bakit naman end of the Duterte? Ang mga Marcos nga, hindi naman nagkaroon ng end. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At again, iiwan ko sa inyo ang katanungang ito. Bakit walang komunistang bansa ang nananawagan na buwagin ang NTF-ELCAC? Bakit walang komunistang bansa ang nasa likuran ng Communist Party of the Philippines at pinaglalaban sila? Bakit ang mga nasa likuran ng CPP, NPA, NDF ng mga bansa ay mga bansang nasa West? Bakit ang command center ng CPP, NPA, NDF ay nasa Netherlands na isang miyembro ng NATO? At ang NATO ay tinatag ito noong Cold War para pigilan ang paglaganap ng komunismo mula sa Soviet Union. So, bakit? Bakit ganon? Maraming salamat po. At mabuhay po tayong lahat. At itanong pa ulit, yung katanungan po na yan, itanong nyo po yan. Pag-usapan nyo po yung tanong na yan sa inyong hapagkainan, sa inuman, diba? I don't know, habang kayo tumataki, pag-isipan ninyo. So, yun lamang po. Ulitin ko ang tanong. Bakit walang komunistang bansa ang nananawagan na i-abolish ang NTF-ELCAC? Bakit walang komunistang bansa ang ipinaglalaban ang CPP, NPA, NDF? Bakit walang komunistang bansa ang pinipressure ang Pilipinas para palayain o para tapusin na ang red tagging sa Pilipinas? Bakit ang command center ng CPP, NPA, NDF ay nasa Netherlands at ang Netherlands ay isang miyembro ng NATO? At ang NATO po ay tinatag noong Cold War para pigilan ang pag-expand ng Soviet Union na isang komunistang bansa. Yun lamang po. At kayo nang bahalang makipag-usap sa inyong mga kaibigan, kabarkada, ng katanungang iyan. Salamat po.